Okay, isang magandang hapon po or magandang gabi sa bawat isa sa atin. Kung muli ang inyong lingkod or Paul Jose, and welcome po sa ating Time in the Word. As you can see, ay medyo kaiba po ang ating pong format ng ating pong video po ngayon. Kung hindi namin kayo nakasama last Wednesday, ay because we are using another software at para po magkaroon tayo ng kakataong ay ma-present yung mga slides. And I've asked brethren at ang sa biyaya ng Panginoon ay naging positibo ang impact ng ating bagong format na ito sapagkat mas nasusundan daw ngayon, mas nagiging madali ang pagte-take ng notes at so it helps in the way of in the process of learning. So patuloy po natin itong gagawin and Lord willing, patuloy po natin itong ma-improve po. So muli ho, ay welcome po sa ating online ministry ng pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pero bago tayo dumako sa ating pong paksa, ay which is napakahalagang paksa about evangelism, about sharing the gospel, ay ilang mga announcements muna. Alam ko nung Wednesday ay sinabi ko po na yung mga pupunta sa church ay welcome pa rin. Ngunit sa payo po ng iba, and also I'm reminded sa kasalukuyan na panuntunan na binigay ng ating gobyerno at kasama ang Bulacan at ang ating bayan ng Santa Maria for religious gatherings ay hindi po muna uubra. Ano po? So, dalawang Sunday po ang tatamaan nito. Tomorrow on Sunday and then sa April 4, so dalawang Sunday po. Then, Lord willing, after that, ay magkakaroon na po tayo ng konting pagluwag para makapagtipon-tipon po. Okay. So, pinapayuhan po ang mga kapatiran na stay muna sa tahanan. Pero makasama pa rin ho sa pagsamba in a digital manner. So, gaya ng atin patuloy na paalala, maging sa ating mga kapatiran na nakakasama sa live stream worship service, ay we should be a participant in the worship, not just an observer. Hindi lang tayo nanonood, hindi talagang sumasamba. So, I would like to encourage you na pag pinuksan ng Biblia, buksan nyo rin ang inyong Biblia, just to be active in all the ways that you can be active sa ating pong mga gawain ng pagsamba. And also, ay ang ating pong mga kapatiran ay ni-encourage na if God is blessing you, ay patuloy na ninyong i-consider ang pagiging means of blessing para po sa ating gawain sapagkat hindi naman po tumitigil ang ating mga bayarin sa church and also yung ating mga sinusuportahan ng mga manggagawa ay tuloy pa rin po natin. So, nawa lalo na ho sa ating pag-aaral about evangelism at patuloy na maging hamon sa atin upang hindi lamang nasain kundi magkaroon ng mga practical na hakbang and even in a financial way ay maging pagpapala sa gawain na ito ng pag-ebanghelyo in the means of supporting yung ating mga kamanggagawa na tinawag ng Panginoon at nasa ibang mga lugar upang mangaral ng salita ng Diyos, upang ganapin ang Great Commission, lalo na nating pag-aaralan po yan. Yeah. Patuloy natin ipag-pray, maging ang atin pong mga kapatiran na nagpapagaling pa sa kanila pong mga naging operasyon. Si Sister Hope Hermia, pag-pray po natin patuloy. And din po si Brother Lester John Adelia. And also, salamat, also si Brother Dave, pag-pray natin patuloy. At hopefully, yung Lord willing, yung sakit na unti-unti ulit bumabalik at nag-increase ang kanyang leeg ay humupa at again, loobin ng Diyos ang magkaroon na ng cure para po sa kanyang kalagayan. Ay, pupurihin natin ang also, last Wednesday ay sinabi po natin yung humingi kami ng prayer request for my wife, Sister Jonah. At dahil sa mga ilang mga nararamdaman niya at a few weeks ago ay kailangan ko siyang isugod sa ER. It, I thought was a mild stroke dun sa nung tinignan ko siya yung mga uh, ito, yung mga nakita ko sa kanya ay parang talagang isinugod ko siya sa ospital. Pero salamat sa Diyos, kanina ay kanina nakuha na yung resulta ng MRI and we went to the doctor for check-up at malinis, walang stroke, walang check-up. Pero ang nakita ay merong mga bulging uh, in between dun sa kanyang neck bone.
So neck bone. So kailangan po ng therapy para maano po ito. Yung pamamanhid ay hindi nanggagaling sa stroke like na na pangyayari kung hindi doon sa margin po ngayon, which is lesser worry para po sa amin. So thank you po. Una, salamat sa Panginoon, and thank you sa bawat isa na pray at patuloy nawa kami isama po sa inyo. Okay, so with that, ay lumapit naman tayo sa Panginoon sa panalangin. Hingin natin ang kanyang gabay sa ating pag-aaral. Pray natin ang ating mga bayan. Pag-pray po natin, lalo na, kaligtasan, maging ng mga atin. So tayo po ay manalangin bago tayo mag-aaral. Let's pray. O aming amang Diyos, dakila at banal, sa iyo kami ay lumalapit, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong biyaya, sa iyong habag, sa iyong katapatan. Alam namin, O Diyos, anuman ang aming kalalagayan ngayon, hindi ito labas sa iyong soberanong kamay. Anuman ang aming pinagdadaanan ngayon, totoo pa rin ang iyong sinabi na ang lahat ay nangyayari sa ikabubuti ng iyong mga mananampalataya. O Panginoon, tunay, tulungan mo kaming tumiwala dito. Tulungan mo kaming kunin ang kumpiyansa hindi sa emosyon na aming nararamdaman o sa comfort ng aming katawan, hindi sa katotohanan na alam namin na ikaw ang may hawak. Alam namin na hindi babagsak ang ibon kundi sa kapahintulutan mo. Alam namin na kahit ang mga damo ay binibihisan mo, kung inaalagaan at binibigyan mo ng atensyon ang mga maliliit na bagay na ito, paano pa kaya kami? Narito, Panginoon, ang kalagayan ng aming lipunan, patuloy na muling pagtaas ng kaso ng COVID-19. At doon ang epekto sa ekonomiya, mga mananampalataya na nawala ng kabuhayan, humina ang negosyo. O Panginoon, nawa ang mga bagay na ito ay magtulak sa amin lalo na tumingin sa iyo. Tulak sa amin lalo na umasa sa iyo. Mag-awat sa amin o na tumingin sa mga makamundong bagay para sa amin pong kapayapaan at kunin lamang ito sa iyo. Nawa, tulungan mo kami na huwag questionin ang iyong pagmamahal. Tulungan mo kaming tumingin sa krus sapagkat doon mo pinahayag ng malinaw, ng klaro, na minahal mo kami at binigay mo yung buong na anak para sa amin. O Panginoon, salamat. Salamat po sa mga salamat po hindi lamang sa mga biyayang material, hindi sa pag-iingat mo maging sa aming mga kalusugan, hindi lang sa amin, kundi maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw pong patuloy nagkakaloob din ng aming mga pangangailangan. Ganun din po, lalo higit salamat. Salamat sapagkat maging sa aming spiritual na kaumuhay. Ikaw na aming pastor. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng nagdadala sa amin sa green pastures. Nagdadala sa amin sa tabi ng tubigan. Ikaw ang nagsusustento sa aming pananampalataya at buhay Kristiyano. Ikaw ang patuloy na kumikilos sa amin upang nasain namin at gawin ang iyong mga katulong. O Panginoon, tunay mula simula hanggang dulo ay mula sa iyo sa pamamagitan mo. Kaya tunay sa iyo lamang lahat ng Ama, dinadalangin namin sa iyo, aming bansa, ang namumuno sa aming bayan. Mahabag ka po. Una sa lahat, O Diyos, mahabag ka sa kanilang spiritual na kalagayan. Marami sa kanila ang hindi pa nakakakilala. Nawaabutin mo sila ng ebanghelyo. Karoon sila ng tunay, banal na pagkatakot. Sila na yung mga inilagay bilang lingkod ng mga mamamayan. Tulungan mong gampanan ang kanilang trabaho ayon sa iyong iniatang sa kanila at sinumpaan. O Panginoon, tulungan mo. Muli, O Diyos, sa aming pag-aaral, ikaw po nawa ang tumabay. Ikaw kami ng karunungan, ikaw kami ng liwanag, ikaw kami, Panginoon, ng
humility. Tunay patuloy naming hanapin ang iyong kalooban, patuloy kaming magpasakop sa iyong katotohanan. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dadako sa atin hong pag-aaral ng salita ng Panginoon ngayon. So I hope ay nakikita niyo po ng malinaw at ang video and also ang audio. And again, medyo nagsasanay pa lang po tayo sa bagay po na ito. So tingnan, balik punta po tayo ngayon sa ating slide. So ang atin hong pinag-aaralan is about evangelism. And we are now on our third lesson sa bagay po, sa pag-aaral po na ito. So dumako ho tayo sa ating sandali ng review at pinag-aralan natin, we defined what is evangelism. Evangelism is the work of God in using Christians to communicate the gospel message to men and women as sinners with a view to their conversion, with a view or with the goal of their conversion under the mandate of the church. So ang pag-eebanghelyo, in short, ang evangelism, ang gawain ng pag-eebanghelyo ay, to put it in a nutshell, is to communicate the gospel message. Evangelism is not about really a church program. Evangelism ay hindi lang ito tuwing Sabado ng umaga dahil yun ang programa ng church. Ang evangelism ay hindi techniques. Ang evangelism is the work of God using Christians to communicate the gospel message. So that's how brief or concise that we can understand ang gawain ng pag-eebanghelyo. So pinag-aralan din natin, we looked at this wonderful verse na magandang paalala sa atin, 1 Peter 3:15, but sanctify the Lord God in your hearts. So before any training, effort, study, seminar, reading, or script, there must be first a heart that treasures God and Christ the most. Naalala ko ho, nung ako ho ay bago pa lamang, isang young people, around maybe 14, 15 years old, ay sumasama sa mga soul winning ng church. That's well and good. Purihin ng Panginoon sa mga ganon, sa mga ginagawa ng mga church sa ganon, ay na habang nasa jeep, ini-imagine ko may kinakausap ko at binabahagian ng salita ng Diyos, and that is effort, that is practice, that is training, that is script, and all that has its importance, pero ang pinakamahalaga ay yung pag-sanctify ng Panginoon sa ating puso. If the Lord, if Jesus is sanctified in the heart, that is treasured in the heart, namumukod tangi sa ating puso, at talagang doon yung siya yung pinaka-treasure natin, pinakamaganda sa atin, well, it will give eloquence na hindi maibibigay ng mga training. Kahit na ang bata na maybe 3, 4, 5 years old, pag merong napakaganda sa kanya, pag merong napaka-espesyal sa kanya, maaaring uutal-utal, maaaring medyo hindi pa tama yung grammar, pero susubukan niya, pipilitin niyang i-express, ihayag yung bagay na special na yon sa iba, at gusto niyang maunawaan natin. So again, ay yun ang una at yun ang dapat gawin kahit ng pinakabihasa na, if we use that word, sa paghahayag ng ebanghelyo, been doing it for many years, ay kailangan pa rin panatilihin na si Jesus ang nasa gitna ng kanyang puso. At sabi nga, kung ano ang nasa atin hong puso, Luke 6:45, sa bandang huli ng verse, for out of the abundance of the heart, his mouth speaketh. At ganun tayo nilalang ng Panginoon. Hindi lang basta mechanical, hindi lang tayo nagre-recite ng mga bagay na pinractice natin, kung hindi, this is a heartfelt gospel message communicated to others. Well, nasa natin at binigyan natin ng punto ang Acts 8 verse 4. Therefore, they that are scattered abroad went everywhere preaching the word. So itong they ay mga Kristiyano, because of the persecution, they scattered abroad, and when they scattered abroad, they went everywhere
preaching or proclaiming the word, particularly the word about Jesus Christ. Sa verse 5, ang sabi, and Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Yun yung unified message ng bagong tipan ng mga mananampalataya ng mga apostol. It is the gospel of our Lord Jesus Christ. And this point is very important. As commanded by Christ and modeled by the early believers, evangelism is a primary and constant endeavor of all believers. Nakikita natin dito sa verse 4, Christians that were pangalan ito, persecuted, they scattered, and they preach and proclaim the gospel kung saan man sila napunta. These are church members. And then we have Philip sa verse 5 who is a deacon in the church who also preached Christ or proclaimed Christ. They evangelized. The point is, hindi mo kailangan maging pastor o hindi mo kailangan magkaroon ng official title na evangelist upang gawin ito. Ito ay gawain na iniatang ng Panginoon sa bawat Kristiyano sa loob ng kanyang iglesia. Magandang tanong itong tinanong ni Errol Hulse, does your local church buzz with evangelistic zeal? At meron hong tatlo na pinigay na maaaring pwedeng pag-measure itong zeal na ito. Una, intercession in prayer meetings. When we go in our prayer meetings, do we have that prayer for the salvation of others? We pray for evangelism. Concern for individual people, particular na mga tao na talagang pinagpe-pray, maaari sa ating mga personal prayer time. Interest in mission work, because primarily the mission work is to reach people with the gospel of our Lord Jesus Christ. So, are we interested in that? Maalala niyo ho, binasa natin sa Book of Acts saan sila Pablo at si Barnabas, pagkatapos ng kanilang mission work, they go back to Antioch and they rehearse to the brethren kung ano yung mga ginawa ng Panginoon sa pamamagitan nila at nahandoon ang kagalakan ng mga mananampalataya at yun ay ang Diyos ay ililigtas ang kanyang mga hinirang, hindi papalya. Si Jesus ang nagsabi, all that the Father hath given me shall come to me. And that is a word of guarantee by our Lord Jesus Christ. Now, ang hindi tamang conclusion ay, well, dahil sinigurado naman ni Jesus na lahat ng mga hinirang ay maliligtas, di wala na akong kailangan gawin. Wrong. At ang atin hong sagot dito sa kaisipan na ito ay ito, the God who is sovereign in man's salvation commanded His people to be zealous in proclaiming the gospel and calling people to faith and repentance. Ang Diyos na soberano sa kaligtasan ng mga tao ay siya ring Diyos na nag-utos sa kanyang mga mananampalataya para maging masigabo, mainit, masipag sa gawain ng paghahayag ng Ebanghelyo. So, hindi tamang conclusion na kapag naniwala ka sa soberanong Panginoon sa kaligtasan ay maling kaisipan, hindi makadiyos na konklusyon na ito ay magpalamig ng init o magpahupa ng sipag sa paghahayag ng Ebanghelyo sa iba. That is an unbiblical conclusion or application ng katotohanan na ang Diyos ay soberano. So the challenge is this: determine to put the mandate of evangelism in the prominent place of your ministry. Whatever your calling may be, give emphasis on evangelism. So maging determinado tayo. Ano man yung ating panawagan mula sa Panginoon, ikaw man ay kagaya ko, tinawag sa pagpapastor, lalo na kung ikaw man ay tinawag sa pagiging businessman o tinawag ka sa pagiging doktor o inilagay ka ng Panginoon sa pagiging tsuper, wherever you may be, saan ka man tinawag ng Panginoon, put emphasis on evangelism. So, nawa,
ay ito ho ay maging hamon sa bawat isa sa atin to find ways na ang evangelism ay hindi lang programa sa church tuwing araw ng Sabado ng umaga. No, wherever we are, wherever God called us. Ikay isang empleyado, ano man ang iyong trabaho, think of means. How can you proclaim the gospel dun sa mga taong sa providensya ng Panginoon ay nilagay niya sa paligid mo at na-encounter mo sa araw-araw. Number one, by gospel proclamation, personal soul winning. It may be na bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na i-gather ang iyong mga katrabaho for a formal, short, or maybe casual Bible study. Present to them the gospel, or hindi man sa mga katrabaho, sa iyong mga kamag-anak. Or a personal one-on-one soul winning. Naalala ko po, meron tayong kapatiran dito sa church sa kanyang patotoo na minsan bigla na lang yung katrabaho niya, tatanungin siya tungkol sa Biblia, and that will be an open door to share the gospel doon sa taong yun. Or isa pang mahalaga is evangelistic lifestyle. Ang pamumuhay na nagsusumikap sa pagtatapat sa Diyos ng isa sa maaaring gamitin ng Panginoon upang iligtas ang hindi mananampalataya. Great passage, 1 Peter chapter 3, verses 1 to verse number 5, na kung saan may Kristiyanong babae at yung kanyang mister ay hindi Kristiyano at ayaw makinig sa salita ng Diyos. Peter said, ipakita mo sa iyong pamumuhay. Maaaring gamitin ng Diyos ito upang siya ay mailapit kay Kristo. A way of living that adorns and exemplifies the gospel. Paraan ng pamumuhay na kung saan nagiging palamuti at inihahayag ang ebanghelyo. It may simply be as a husband loving his wife. Sa panahon natin ngayon na ang focus ng maraming mga kalalakihan ay yung sarili, ang focus ng maraming kalalakihan ay yung hobby nila, yung sports nila, yung gadgets nila. And here is a Christian husband purposefully, by the grace of God, loving his wife, at maaaring lapitan ka ng kumpare mo at tanungin ka, pare, ba't ganon? Bakit iba yung pakikitungo mo sa misis mo? Ganun ba katindi ang misis mo? Ganun ba siya kagrabe sa tahanan? Ganun ba siya talaga ka-wording mahalin? Maaaring sabihin naman, hindi mo alam. Bakit mo siya ganun kamahal? Well, una, syempre, dahil mahal ko siya sa biyaya ng Panginoon. Totoo, mahal ko siya. Then, pangalawa, merong isang napakahalagang bagay na inutos ang Panginoon. Sabi niyang salita ng Diyos, husbands, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself. And that can be a good avenue to share the gospel. So just one example na maaari natin gawin itong evangelistic lifestyle. Hindi kailangan na, again, because nasabing mali, hindi ito yung pagsusuot ng t-shirt na I love Jesus, or Jesus inside, or pagkakaroon ng wristband na WWJD or Soldier of the One. And again, it may be a conversation starter, pwedeng gamitin yun, pero yung evangelistic lifestyle is not fashion focus, but life focus. Pamumuhay ng sang-ayon at nagiging palamuti sa ebanghelyo. So, how are we to do evangelism? This is the big question. Paano ba natin gagawin ang pag-eebanghelyo? Well, meron na tayo isang bagay na gusto kong i-consider natin patungkol sa bagay na ito. Una, every church mandate, that is God's command to the church. So may mga utos ang Diyos sa iglesia, at bawat mga bagay na inutos ng Diyos sa iglesia is pressed by the tension of the current or temporary versus the historic or traditional. So with the mandate of evangelism. Okay? So, yung inutos ng Panginoon sa iglesia at kung paano ito isinagawa ng mga mananampalataya o isinasagawa ng mga mananampalataya, there is that tension of current and
traditional. Yung ngayon at yung noon. Just to give you an example, pagdadala ng Bible sa church. Now, I'm all for pagdadala ng Bible sa church. Pero, yes, 15, 20 years ago, ang daladala ng mga tao ay yung Bible na kagaya nito. Binubuksan at binabasa, na-highlight siguro. Pero ngayon ay merong mga mananampalataya na dumarating sa church na ang daladalang Bible ay kagaya nito. In a tablet form, a gadget form. So, ang punto ko lang ho is para makita nyo, merong tension na yung traditional at meron ding contemporary. At merong tension sa pagitan. Yung iba, basta, traditional. Hindi Bible yung tablet. Paano pag nag-backwards ka pa ng many years bago ang printing press, meron silang scroll at masabihin nila yung ating Bible ay hindi Bible. Again, para makita lang merong tension. Now, so, when it comes to other commands of God to the church, when we exercise it, again, ang goal ay to obey that command, pero in the context of how was it traditionally done and how is it being done today, merong tension at alin yung gagawin natin? Paano natin gagawin ito? So how is that today and how is it done in the past? So let's have some considerations. Number one, in current practices. Kapag nag-step back ka at nag-view ka sa mga current practices ng evangelism, so may it be personal evangelism or gathering form of evangelism, ito yung madalas nating nakikita. Altar calls, raising of hands, grocery giveaways, card sign up. Again, at marami pa tayong pwedeng ilagay. Naalala ko ho, balitang-balita noon ng isang napakalaking evangelistic crusade na ginawa at nagsama-samang mga churches. Sabihin kung anong crusade yun. At nag-imbita yung evangelist, kung gusto mong tanggapin si Jesus, lumapit ka sa harap. Ay, nako, libo-libong mga tao ang lumapit sa harap. Kwento ay, lumapit sa harap kasi yung mga grocery ay nasa harap. Natatanggapin ng mga umatin. Giveaways. Altar calls. And again, lumaki ako dito. Ginagawa ko ito dati. At maraming mga churches ginagawa ito. I'm not saying that they are of the devil kapag ginagawa ito. No. I'm not saying na mas banal kami, mas tama kami. Dahil di namin no. Ang punto natin dito is to look at the Word of God. At yun yung ating magiging approach. How is it done? How should we do it? Kung gusto mong tanggapin si Jesus, tumayo ka mula sa iyong upuan. Taas mo yung kamay. Gusto mong tanggapin si Jesus, taas mo yung kamay. Nakita ko yung kamay na yun. At kung ikaw ay nagtaas ng kamay, tumayo ka at lumapit ka sa harapan. As if hindi niya pwedeng tanggapin si Jesus doon sa kanyang upuan, kailangan niya lumapit sa harapan talaga. Altar calls, raising of hands, card sign up, so on and so forth. Isa sa mga napaka madulas at delikadong lugar ngayon when it comes to evangelism is that focus, if I may say, undue focus on the sinner's prayer. I'm not against prayer. What I'm against is adding it as a prerequisite for salvation or replacing the gospel with the sinner's prayer. Again, hindi ko sinasabing sinasadya nila, pero maaaring they are unaware na ito yung nangyayari, na ang goal ng soul winner is not to communicate the gospel message, but to ask the person to repeat the prayer. At maraming mga soul winning clinics, trainings, seminars, materials
ang goal pa rin ay mapasunod sa panalangin ang tao. At pag sumunod sa panalangin ng tao, tatanungin, ikaw ba ay sincero? Sino magsasabing hindi? At kung ikaw ay sincero, ligtas ka na. Because you accepted the Lord Jesus Christ. How she or he accepted? Through that prayer. And essentially, gusto ko lang reviewin natin in how we approach evangelism. What is the goal? Is it to communicate the gospel or to make the person, the prospect, follow a dictated prayer? Kung yung pangalawa ang goal natin, we're missing. We are terribly missing the point of evangelism. Lalo na, napakadelikado kapag ginagawa itong prerequisite at pangpalit sa ebanghelyo. That is twisting the gospel. Pangpalit sa ebanghelyo as if ang sinner's prayer is the power of God unto salvation. Prerequisite. And I've heard preachers and I've heard teachers nagsasabing kailangan nilang mag-pray ng sinner's prayer so that they may be saved. Nung tinanong ng jailer, what must I do to be saved? Acts chapter 16, verse 30. Sirs, what must I do to be saved? Ang sagot ng mga apostol, and they answered him, believe on the Lord Jesus Christ and pray after me. And thou no. Actually, walang record ng isang mga apostol na nagpasunod sa panalangin. Isang nakikinig ng salita ng Diyos. Nung tinanong ng mga Hudyo si Peter sa Acts chapter 2, nung na-prick yung puso nila sa preaching ng salita ng Diyos, what should we do? Well, pray this prayer after me. Yun ang typical na sagot ng soul winner ngayon. And that is not the answer of the Bible. Again, I'm not against prayer, kung gustong manalangin, kung lead sa panalangin, pero ang napakadelikado kung ito ay naipangpapalit na sa ebanghelyo at nagiging prerequisite na for salvation. That is very, very, very dangerous. Ito ho, narinig ko personally, ang sabi ng pastor, isang kilalang pastor sa isang kilalang church, sabi niya, later at the end of the service, I will give you an opportunity to be saved. Tinindigan ako ng balahibo nung narinig ko. What? Kontrolado mo? Kontrolado mo kung kailan pwedeng maligtas at ikaw ang magdedetermina kung kailan ibibigay yung opportunity to be saved. And what is that opportunity to be saved? It is when you invite them to follow a prayer. Magandang tanong ni Paul Washer, hindi ba nababagabag ang mga taong nagsasabi ng ganito o ganito yung paraan ng soul winning nila na ito ay wala sa Biblia? Well, ang sabi ho sa Acts chapter 10 verse 44, if you remember, sa Acts chapter 10, ang Panginoon ay binuksan ang ebanghelyo sa mga hentil, sa sangbahayan ng isang hentil na kung saan sinugo si Pedro para doon ay mangaral at pinangaral ni Pedro ang sangbahayan ang ebanghelyo sa sangbahayan na yon, Cornelio kung hindi nagkakamali ng tanda. At ang sabi sa Acts chapter 10 verse 44, while Peter yet spake, sa ESV, while Peter was still saying these things, ilagay natin sa typical na gawain ngayon, habang nagpipreach pa yung pastor, ano nangyari? The Holy Ghost fell on them which heard the word. Napakinggan nila ang salita at bumaba ang banal na spirito. At ang sabi sa verse 45, and they of the circumcision which believed, so that is Jews, believing Jews, mga Kristiyanong Hudyo, were astonished, as many as came with Peter, because that on the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. At ang gusto ko i-point doon, ang sabi, also,
Ibig sabihin, sila din kung paanong natanggap ng mga Hudyong sumampalataya ang banal na spirito, yun din ang nangyari sa mga Hentil. Ano ang conclusion? They also believed and they received the Holy Ghost while Peter was yet speaking. Definitely, hindi si Peter nagbigay ng opportunity sa kanila sa bandang dulo ng service para mas. If they hear the gospel and believe the gospel, a person will be saved. So, ang problema, itong current trend na ito ng evangelism, this has been labeled as the old-time religion, old-time Baptist practices. At marami sa mga practices na ito, kagaya na bagit natin kanina, is not even 100 or 200 years old. Evangelism is being done by the New Testament Church for about 2,000 years already. Again, challenge ho doon sa mga nagpupumilit sa bagay na ito. Read church history, especially about evangelism. Paano ginawa ng mga naunang Kristiyano ang pag-i-ebanghelyo? 200 years ago, hindi makikita itong mga practice na ito na raising hand, lumapit ka sa harap, follow this prayer after. Are we to say that they are not evangelizing? Definitely not. Proverbs 22 verse 28, gamitin pa din itong verse na ito, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. Huwag mong aalisin ang sinner's prayer. The question is, does this verse really talks about Baptist traditions? We didn't even consider that question. So, muli ho, what should be our approach? What should be our approach? Our approach is this: study evangelism, number one, as portrayed in some accounts of the Old Testament. Yes, kasi wala tayo sa Old Testament. Pero huwag kayo mag-alala, hindi natin siya matatagalan. So, wala tayo sa Old Testament, tingnan na natin. Bigling tayo ng ilang mga katotohanan. Mamamanghata, wow! Kahit pa pala ng Old Testament, ang Diyos ay umaabot na. Hindi lang sa mga Hudyo. Number two, as practiced by individuals and in the church of the New Testament. Paano ba ito ginawa ng mga mananampalataya at ng Iglesia ng Panginoon sa bagong tipan? And then from there, we will, by the grace of God, formulate, see how should we do our evangelism. So, again, as we have said sa ating introduction sa pagsisimula ng pag-aaral na ito, we are not here to learn techniques. Gusto ko simulan natin sa pinakasimula, maunawaan natin ano ba ito. Bakit ba natin ginagawa ito? Isa pa sa titinan natin at napakahalaga, yung mga taong kakausapin natin patungkol sa Ebanghelyo, ano ba yung kalagayan nila? Ano ba yung kalagayan nila? Kanina ho ay tigas na pasalamat sa Panginoon ang aking asawa at kami, syempre. Sabi niya, naku, natatakot ako, baka pag lumabas yung MRI, tapos may problema, baka kailangan operahan. Well, hindi kailangan operahan kasi ang kalagayan niya ay hindi nangangailangan ng ganun. Ano bang kalagayan ng ating mga kakausapin patungkol kay Kristo? At yung treatment o yung approach ay mag-iiba kasi iba pala yung kalagayan nila spiritually speaking. So, we need to consider that. So, as practiced by individuals and in the church of the New Testament. So, tingnan muna natin. Simulan natin sa Old Testament. Old Testament anticipation. Again, may problema. The concept of evangelism seems to be absent in the Old Testament because of its emphasis on Israel's exclusivism. So, pag binasa natin mula Genesis hanggang Malakay, pag titignan, parang laging umiikot na lang sa Israel. Umiikot na lang lagi sa mga Hudyo, sa grupo ng mga taong ito na pinili ng Panginoon. Parang wala naman yatang pag-eebanghelyo. Parang wala naman yatang goal. Actually, para ba ang goal ay i-preserve sila lang. Parang walang goal na umabot sa iba, particularly sa mga Hentil. Well, we will see. Nawa ay ma-appreciate natin ang katotohanan ito, makikita natin ngayong gabi.
tingnan mo natin sa Proverbs 11 verse 30, at madalas itong ginagamit, binabasa at pinapangaral from the Old Testament. The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. And again, kung sa isang matapat at gusto mong i-handle ng tama ang salita ng Diyos, unang tanong, anong ibig sabihin ng soul winning sa Old Testament? Ang hindi maingat na nag-aaral ay kukunin na agad ang idea ng soul winning ngayon at ilalagay sa Old Testament at sasabihin yun ang sinasabi ng Bible, ng verse na yun. Well, that is anachronism. We're making the verse say something na hindi yun ang kanyang sinasabi. Yes, ang nagso-soul winning ngayong New Testament is a wise person. Pero yung soul winning sa Proverbs 11:30 with souls, hindi yun yung soul winning na ginagawa natin. Yun. It's challenge for you to study anong ibig sabihin ng Old Testament. What did Solomon meant nung sinabi niya ito? So, pero paano nga ba? Pagdating sa lumang tipan, paano nga ba ang pag-ebanghelyo? Meron ba tayong example nito? Meron ba tayong makikita na may ganitong kilos at gawa ang Panginoon para abutin ang nasa labas ng Israel? Well, the answer is the exclusivism of Israel is from the start directed to God's purpose of universal reach to mankind. Okay? So makikita ho natin, pag tinignan natin, yes, ang Old Testament ay ilabaga halos puro patungkol sa Israel, pero makikita din natin dito yung plano ng Diyos para gamitin ang Israel upang abutin ang kabuuan, ang lahat, pati ang mga Hentil. So it falls upon the plan of God. Isa sa mga magandang i-consider at pagbulay-bulayan ay itong Abrahamic Covenant. I hope you can see. At medyo natatakpan ko pala. Excuse me, sandali. Hayaan nyo, ibaba ko ang aking. Ayun. Ang sabi ho dito sa Abrahamic Covenant, sa Genesis chapter 22, una makikita yan sa Genesis 12 verses 1 to 3 at inulit sa Genesis 22 verses 15 to 18. And the angel of the Lord came unto Abraham out of heaven the second time and said, By myself have I sworn, saith the Lord, for because thou hast done this thing and hast not withheld thy son, thine only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thee, or I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And thy seed shall possess the gates of his enemies. Then take note of verse 18. Napakaganda. And in thy seed shall what? All the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So here, in the very start pa lamang halos with Abraham, the father of the nation Israel, ay meron na agad sinabi ang Panginoon na makikita ka, yung plano ng Diyos. Through Abraham's seed shall all nations, including Gentile nations, shall experience blessing. So, makikita natin na merong trajectory at nakatingin ito maging sa mga hindi Hudyo. So, and then sa Galatians chapter 3 verse 8, itong katotohanan na ito ay binalikan ni Pablo, ininterpretan ni Pablo. So sa Genesis 22 verse 18, in thy seed shall all nations of the earth be blessed. And then sa Galatians 3 verse 8, sabi ni Pablo ay ito, and the scriptures, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham. What is that good news that God told Abraham? In thee shall all nations be blessed. So then they, yung they, Jews and Gentiles, which be of faith, are blessed with faithful Abraham. So dito pa lang sa Genesis 22 verse 18, nakita na pinersonify ni Pablo ang scripture na as if siya isang tao, he foreseeing that God would justify the heathen, and that is the blessing unto all
nations, na ang ebanghelyo ay hindi lamang sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Hentil. And yung pinaka-seed form noon ay present na sa lumang tipan. Types and figures of evangelism in the Old Testament: Elijah and the widow at Zarephath. Maalala niyo, si Elijah nagpunta sa isang widow, and then Elisha to Naaman, the Syrian captain. At isa ho sa mapapansin natin dito, yung widow at Zarephath and Naaman, the Syrian captain, are both Gentiles. At pinadala ng Diyos si Elijah doon sa bahay ng Zarephath at para maging blessing doon sa widow. At si Naaman at si Elisha pinadala kay Naaman para pagalingin siya sa kanyang ketong. At sa bagong tipan, ito ay sinabi ni Jesus sa Luke chapter 4 verse 24. Masyadong mahahaba pag piniliwanag pa natin yung context. Si Jesus ay umupo sa synagogue, bumalik siya doon sa lugar nila. At siya ay umupo sa synagogue at binasa yung book of Isaiah, at yung book of Isaiah ay nahandoon sa punto isang prophecy about the Messiah. At ang sabi ni Jesus, ngayon sa paninig ninyo ay naganap ang kasulatang ito. That is, he is claiming to be the fulfillment of the messianic prophecy. Pero ang sabi ng mga, hindi ba yan yung anak ni Jose? Hindi ba yan yung anak ng karpintero? Parang hindi nila matanggap dahil tinitignan nila si Jesus sa kanyang status. Ang sabi sa verse 24, and he said, "Verily I say to you, no prophet is accepted in his own country. But I tell you of the truth. Many widows were in Israel in the days of Elias or Elijah, when the heavens was shut up 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elias sent, save unto Sarepta, city of Sidon, unto a woman that was a widow." Woo! Minsan, pag-aaralan natin yan dito sa church, pag pinag-aaralan natin ng Book of Luke, pero napakaganda na sinabi ni Jesus. Bagay na ginagawa. Isang bagay na pananaw ng mga Hudyo, pag hintil, mababa; pag babae, mababa; pag widow, sinumpa. Pero doon pinadala ang lingkod ng Diyos at nandun yung pagpapala ng Panginoon. And then sa verse 27, ang sabi, and many lepers were in Israel in the time of Eliseus, or this is Elisha, the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. Again, a Gentile. God used his prophets to bless Gentiles. And all they that in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. They got the message. Nakikita natin dito na even in the Old Testament, God has been slowly, in minute ways, ay umaabot sa mga hindi Hudyo. God's compassion for the people of Nineveh sa Jonah chapter 4 verse 10 and 11. Ang sabi sa verse 11, should I not spare Nineveh? So, nandun yung mercy ng Panginoon in this very, very sinful Gentile nation. Isa pa, Israel's dealing with Rahab and her family. Naalala niyo ho, dun sa wall of Jericho ay in-spare ang sambahayan ni Rahab. We don't have time, we need to fast forward. Types or figures of evangelism in the Old Testament. Kita natin ang dealings with Rahab, and then Old Testament prophecies related to evangelism. The coming of the Messiah with announcement of salvation. So sa Isaiah 14, nandun ang prophecy about the Messiah, nandun ang prophecy about the forerunner, which is the fulfillment in John the Baptist. At ang sabi, the voice of him that cried in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall be made straight, and rough places plain. And the glory of the Lord shall be revealed, and what? All flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken. So there is that hint. It will not just be the Jews. All flesh, lahat, it will be darating ang panahon that God will be revealed to all flesh. The coming of the Gentiles to the Lord, or to Jerusalem or Zion. And there are many verses
Maaaring naalala niyo ho itong mga ilang talata na ito, all the ends of the world shall remember and turn unto the Lord, and all the kindreds of the nations shall worship before thee. So, maging sa Old Testament, there is those hints that Gentile nations will be worshiping God. And ngayon, it is being fulfilled. Christians in different countries, Gentile nations ay sumasamba sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, sa Diyos na nagligtas sa atin. And the same is true with Isaiah chapter 2, verse 2, and all nations shall flow in it. Anticipation. Ano ang ina-anticipate? Ano ang parang hinihintay? Gentiles will be one with the people of God in worshiping God. That is the anticipation. Ang mga hentil ay magiging kapisan, kasama ng mga sasamba sa Panginoon. Psalm 68 verse 31, Princess shall come out of Egypt, Ethiopia, shall soon stretch out her hands unto God. Sing unto God, ye kingdoms of the earth. O sing praises unto the Lord. Salah. So, naandoon na ang punto pa rin natin in the Old Testament ay unti-unti, bagya-bagya, nakakakita tayo na may hint na hindi totally exclusive lamang, na ang Diyos ay may plano na gumugulong, na gumagawa upang mangyari ang mga bagay ito. Anong punto? What was a mere gleaning in the Old Testament became a full harvest in the New Testament. Yung bang paunti-unti, yung sambahayan ni Rahab, yung mga proselytes, yung mga strangers, pag binasa niyo sa Old Testament, yung mga strangers, yung mga nakikitisan sumasanib sa Israel, yung mga servants na mga aring binili nila, they become part of the households. Doon yung mga yon ay unti-unti may pumapasok na mga hindi Hudyo in the people, among the people of God. So what's mere gleaning, unti-unti lamang na konting-konting pitas lamang sa lumang tipan ay naging full harvest sa bagong tipan. The New Testament mandates of evangelism. So we will go now to the New Testament, and we do not have enough time. Gusto ko lang natignan natin itong kauna-unahan, the most familiar sa atin is the record of the Great Commission from Matthew 28 verses 18 to 22. So let's read this at dito natin tapusin ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ang sabi, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Isa sa mga bibigyan din natin ng konti ho dito, mamangha tayo at magkaroon tayo ng firm footing sa bagay na ito. Ay sinabi ni Jesus, all power is given unto me in heaven and in earth. Mabilis lamang, anong konteksto nito? The historicity of Christ's resurrection amidst the spreading lies among unbelieving Jews. Kung naalala niyo ho, nung bumangon mula sa mga patay ang ating Panginoong Jesus, nagpakalat ng chismis ang mga religious leaders ng mga Diyos, sabihin nyo, ninakaw siya ng kanyang mga disipulo. So, merong chismis na kumakalat, merong black propaganda laban sa resurrection at hindi daw ito totoo. Pero hindi pa rin, sa kabila ng false news, sa kabila ng fake news na pinakalat ng mga religious leaders, ang totoo pa rin nangyari ay nabuhay muli ang ating Panginoong Jesucristo. At sa kanyang muling pagkabuhay, Christ claims lordly authority and issues the commission to His disciples. Siguro isang picture na makukuha ho natin dito ay kapag ang ating presidente ay nag-appoint ng bagong chief PNP. Halimbawa, nag-resign or nag-retire ang current chief PNP, it falls upon the president to choose or to appoint another chief PNP. At kapag siya'y in-appoint na at siya'y naakyat na sa ranggo na yon, he will stand before sa lahat ng mga kapulisan and he will issue his commands. Dahil naakyat siya doon sa ranggo na yon, nandun na siya sa posisyon na yon at siya'y may otoridad na ngayon to issue executive
commands. At sabi ni Jesus, all power is given unto me. And when is that? When He is resurrected. Nung siya'y nabuhay muli, God has highly exalted Him and given Him a name which is above every name. So in the exaltation of our Lord Jesus Christ, after His resurrection, He received all power, complete authority, and with that authority, He issued an executive command, go. Utos niya yun sa atin. Utos yun ni Jesus sa kanyang iglesia. Ito ang command ng ating executive officer. Go ye therefore and teach all nations. At nawa, pagbulay-bulayan natin yun. Pakuluan natin sa ating kaisipan na ito ay direktang utos ng ating Panginoon at tagapagligtas. Let me put stress dun sa unang Panginoon. He is our Lord. He is our Master. Kanyang utos is to go. Isa sa mga nilalaman ng utos na ito is the work of evangelism. To preach, to communicate the good news of salvation about the Lord Jesus Christ. Nawa, na-bless tayo. Nawa, nahamon tayo. Nawa, may mga natutunan. Oh, ganun pala. Mas mag-challenge tayo sa pagbabasa natin sa lumang tipan. Hanapin natin itong mga bagay na ito. Oy, yung plano ng Panginoon na will work out. Ang Diyos ay umakabot maging sa hindi. And again, ang culmination noon, lalo na kung tayo Kristiyano, ngayon, tayo ay inabot ng biyaya ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus Christ. Muli, paalala, pagkatapos ko ng ating time in the Word ngayon, maya-maya, after 10 minutes, ay magkakaroon po tayo ng prayer meeting. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, sa langit, salamat po. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa pagliligtas mo. Lord, tulungan mo kami na mag-grasp pa, maunawaan pa. Tulungan mo kami na talagang yung bigat ng iyong sinabi na lahat ng kapangyarihan ay nasa iyo. Tulungan mo kami na maunawaan hindi lamang sa aming kaisipan, kundi sa aming buong pagkatao na ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ay nag-utos at ito ang aming misyon na humayo at gawing mga alagad ng misyon. O tulungan mo kami, O Diyos. Marami sa amin na nahahaling sa mga napakapipitsuging misyon na binibigay ng sanlibutan. Sumikat, yumaman, guminahawa, sumaya. At Panginoon, may mga pagkakataon na hindi namin pansin na ipapalit namin ang aming mga personal na pagnanasa. At hindi nagagawa ang misyon. Inutos mo sa amin. Patawad mo. O tulungan mo. Gamitin mo ang iyong salita. Ang patuloy kaming hubugin. Patuloy kaming linisin. Patuloy kaming turuan. Salamat po. May mga ginamit ka upang ang Ebanghelyo ay makarating sa amin. At nawa, gamitin mo kami. Pang ito'y makarating din sa iyo. Ito'y lamang ang papuri. Lamang salamat. Namin ang itong lahat sa ngalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Muli ho mga kapatid, ipopost ko ho yung ating link ng ating prayer room. Pakihintay niyo ho, nabuksan ko yung room bago ho niyo ho i-answer yung call. And then tayo po ay sama-sama sa ating online prayer meeting. God bless po. I love you all and I miss you all. Pray natin yung gawain natin sa Sunday, though hindi allowed ang religious gatherings. So nawa, ang bawat isa ay inaasahan na tumutok sa ating pong live stream at makasama ho sa ating pagsampa. God bless po. Ingat po tayong lahat at patuloy tayong magpagamit.